Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Gabito Daniela, ang iyong guro sa Filipino. Kumusta kayo ngayong araw? Mabuti. Sana ay handa na kayong matuto at makilahok sa ating bagong aralin. Siguradong magiging makabuluhan at masaya ang ating pag-aaral ngayon. Bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin. Naway bigyan niyo kami ng talino at pag-unawa habang kami ay nag-aaral ngayon. Amen. Narito ba ang iyong class Bidol? Okay. Maaari mo bang ibigay sa akin ang talaan ng lumiban para sa araw na ito? Okay, maraming salamat. Sisiguraduhin natin na may pasa sa kanila ang mahahalagang aralin upang hindi sila mahuli. Ngayon na natapos na natin ang talaan ng lumiban, bago tayo magsimula sa ating aralin, balikan muna natin ang mahahalagang regulasyon sa loob ng silid-aralan upang magkaroon tayo ng maayos at mahinahong talakayan. Una, itaas ang kamay bago magsalita o magtanong. Mahalaga ito upang maiwasan ang pagsabay-sabay na pagsasalita at mabigyan ng pagkakataon ang bawat isa na makapagpahayag. Pangalawa, makinig kapag may nagsasalita. Ang pakikinig ay isang mahalagang kasanayan upang maunawaan ang sinasabi ng iba at mabigyan sila ng respeto. Pangatlo, maging mabait at magalang sa lahat. Dapat nating ugaliing makipag-usap ng maayos at may respeto sa ating guro at kaklase. Kung susundin natin ang mga regulasyong ito, magiging mas madali at mas maayos ang ating talakayan. Bago tayo tumungo sa bagong paksa, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ang papel ni Andres Bonifacio sa revolusyon? Yes, Chien? Tama, siya ang ama ng katipunan at lumaban para sa ating kalayaan. Ngayon naman, may bago tayong kilalang Pilipino na tatalakayin. Ngayon, may aktibidad ako para sa inyo. Ito ay hulaan mo, kung saan ipapakita ko sa inyo ang mga larawan na ito at huhulaan ninyo kung sino siya at ano ang kanyang naging ambag sa kaysaysayan. Handa na ba kayo? Okay, so ito nga pala ang mga pictures. Sa tingin nyo, sino siya? Ano kaya ang kanyang naging ambag sa ating kasaysayan? Magaling! Siya si Dr. Pedro Paterno at ngayong araw ay alamin natin ang kanyang buhay at ang mga naiambag niya sa ating bansa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang Pilipino sa ating kasaysayan, si Dr. Pedro Paterno. Alam ba ninyo kung sino siya? Hindi? Atin ang alamin ang kanyang talambuhay at ano ang kanyang naiambag dito sa ating kasaysayan. Si Dr. Pedro Paterno ay ipinanganak noong Pebrero 17, 1857 sa Maynila, Kapitanato General ng Pilipinas. Ang kanyang buong pangalan ay Pedro Alejandro Paterno y de Vera Ignacio. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University kung saan nahubog ang kanyang katilanuhan sa panitikan, filosofiya at politika. Isa siyang Pilipino na maagang namulat sa halaga ng edukasyon at kultura sa pagbuo ng identidad ng bansa. Bilang isang manunulat, nagkaroon ng mahalagang papel si Paterno sa pagpapakita ng kultura at tradisyon ng Pilipinas sa mga akdang pampanitikan. Ilan sa kanyang mga kilalang akda ay ang Ninay, 1885. Tinuturing na kauna-unahang nobelang Pilipino. Ipinapakita nito ang kultura at tradisyon ng bansa na may madamdaming kwento ng pag-ibig at pagluluksa. Ang pangalawa naman ay Sampaguitas y Otras Pues Varias, 1880. Unang aklat ng tula na isinulat ng ating Pilipino sa Europa. Naglalaman ito ng mga tema ng relihiyon, pag-ibig at nasyonalismo. Pangatlo naman ay The Pack of Biak na Bato. Ito ay isang aklat na tumatalakay sa kasunduan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino
at ng pamahalaang Espanyol noong 1897. Ang mga akdang ito ay hindi lamang nagtatala ng kasaysayan, kundi nagbibigay rin ng mas malalim na pag-unawa sa pagkataong Pilipino. Naintindihan niyo ba, class? Meron ba kayong mga katanungan bago tayo magpatuloy? Wala? Okay, sige. Magpatuloy na tayo. Bukod sa pagiging manunulat, si Pedro Paterno ay naging isang diplomat at leader sa politika. Noong 1897, siya ang naging tagapamagitan sa kasunduan sa Biak na Bato, kung saan pansamantalang natigil ang digmaan sa pagitan ng mga revolusyonaryong Pilipino at ng pamahalaang Espanyol. Dahil sa kanyang kakayahang makipagsundo, siya ay hinirang bilang punong ministro ng unang Republika ng Pilipinas noong 1899 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulo Emilio Aguinaldo. Sa panahong ito, patuloy niyang isinulong ang diplomasya sa kabila ng masalimuot na kalagayan ng bansa. Si Pedro Paterno ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi lamang sa larangan ng panitikan, kundi pati na rin sa diplomasya at politika. Bagamat may iba't ibang pananaw sa kanyang kontribusyon, hindi maikilala na siya ay naging bahagi ng proseso ng pagbuo ng identidad sa ating bansa sa panahon ng Rebolusyon. Sa kanyang mga aklat, negosasyon at pamumuno, iniwan niya sa atin ang mga aral na ang kalayaan at pagkakakilanlan ng Pilipinas ay nag-ugat hindi lamang sa digmaan, kundi sa kaalaman, kultura at diplomasya. Sa madaling sabi, si Dr. Pedro Paterno ay isang huwarang Pilipino na dapat nating ipagmalaki. Ang kanyang buhay at mga akda ay nagpapakita ng katatagan, katalinuhan at pagmamahal sa bayan. Kaya mahalaga na kilalanin at pahalagahan natin ang kanyang kontribusyon. Ngayong tapos na ang ating diskusyon, meron akong ipapagawa sa inyo. Hahatiin ko kayo sa 5 grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng poster tungkol sa buhay ni Dr. Pedro Paterno gamit ang white cartolina at colored materials. Ipakita ang mahahalagang detalye gaya ng kanyang akda, talambuhay at kontribusyon. Magkakaroon kayo ng 15 minuto para matapos ito at ipapakita ninyo sa klase. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Nilalaman, 10 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos. Kaayusan naman, 10 puntos. At ang presentasyon, 10 puntos. So, a total of 40 points. Intindihan niyo ba ang instruction class? Wala na ba kayong katanungan? Okay, magsimula na tayo. Salamat sa inyong participation, class. Masasabi ko talagang nakinig kayo sa aking diskusyon kanina. Palakpakan ang lahat. Bilang pagtatapos, sagutan ang 10 items multiple choice tungkol sa buhay ni Dr. Pedro Paterno. Basahin mabuti ang tanong at piliin ang tamang sagot. Isulat niyo ito sa 1 whole sheet of paper. Pag natapos na kayo, isa-submit ninyo sa akin. Naintindihan ba mga grade 6 students? Okay. Salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok, class. Sana ay marami kayong natutunan tungkol kay Dr. Pedro Paterno. Hanggang sa muli!